Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, tatalakayin natin ang isang tahimik pero napakalaking galaw ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, isang paghahandang hindi basta military exercise lang, kundi isang malinaw na senyales ng pag-a-anticipate sa posibleng malaking confrontation sa China. Habang ang atensyon ng mundo ay nakafocus sa Ukraine, Middle East, at iba pang krisis, ang US ay dahan-daang binubuhay muli ang mga airfield na ginamit pa noong World War II. Mga runway na tinabyunan na ng damo, base na inakalang parte na lang ng kasaysayan, ngayon ay muling inaayos, pinapalakas, at ginagawang operational muli. Kasabay nito, may isa pang critical na development, ang posibilidad na ang mga tropang Amerikano sa South Korea ay hindi na lang eksklusibong nakatuon sa North Korea, kundi maaari ring e-deploy para tumugon sa isang Taiwan crisis. Ang tanong, ano ang mas malaking plano ng Estados Unidos, at ano ang ibig sabihin nito para sa Indo-Pacific, lalo na sa mga bansang nasa frontline tulad ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa isang malalim na investigative report ng Newsweek, isiniwalat na ang US Air Force, Marine Corps, at Navy engineering units ay kasalukuyang nagre-rebuild ng 12-dosenang World War II-era airfield sa buong Pacific. Hindi ito nostalgia, hindi ito memorial project, isa itong aktibong paghahanda para sa posibleng high-intensity conflict laban sa China. Ang mga unit na gumagawa nito ay kabilang sa pinaka-specialized sa US military, Navy CBs, US Air Force Red Horse Engineering Squadrons, Genus Survey at Assessment Teams. Ang kanilang misyon ay tuparin ang urgent requirement ng US Indo-Pacific Command na tinatawag na Set the Theater, bago ang 2027. Sa military terms, ibig sabihin nito, kapag sumiklab ang krisis o digmaan, handa na ang lahat ng infrastructure, runway, fuel storage, aircraft shelters, maintenance areas, bago pa man lumipad ang unang combat jet. Isa sa pinaka-nakakabigat na pahayag sa ulat, halos bawat pulgada ng semento sa Pacific ay sinusuri ng US military. Mula sa malalayong municipal airport sa Alaska, hanggang sa Japanese Air Self-Defense Force hubs malapit sa Chinese missile range. Hanggang sa mga isla sa Micronesia at Mariana Islands. Lahat ay pwedeng gawing bahagi ng battlefield. Kahit ang Cold Bay Airport sa Alaska, isang maliit at halos walang pumapansing paliparan, ay sinusuri kung kaya nitong tumanggap ng modern fighters at bombers. Sa Tinian Island, muling inaayos ang dating atomic bomb pit sa North Field, kung saan nanggaling ang mga eroplanong nagdala ng atomic bombs noong World War II. Ang mensahe dito ay malinaw, handa ang Amerika na gamitin ang mga dating ruta ng digmaan bilang blueprint para sa modernong labanan. Ang strategic concept sa likod nito ay tinatawag na Agile Combat Employment, o ACE. Sa halip na umasa sa iilang malalaking air bases na madaling tamaan ng missiles, gusto ng US na ipakalat ang aircraft sa maraming maliliit na airfields. Gawing unpredictable ang galaw ng air assets. Bawasan ang tsansang maneutralize agad ng Chinese missile strikes. Ito rin ang taktika ng US noong World War II, isang hop-by-hop air corridor mula Hawaii, papuntang Pacific Islands, hanggang mainland Japan. Ngayon, ginagawa ulit ito, pero mas mabilis, mas advanced, at mas lihim. Habang inaayos ang infrastructure sa buong Pacific, may parallel na pagbabago sa deployment mindset ng US military. Ayon sa South China Morning Post at The Korea Times, pinag-aaralan ng Estados Unidos ang pag-posture ng US Forces Korea o USFK para hindi lamang tumugon sa North Korea, kundi maging sa isang posibleng krisis sa Taiwan Strait. Ito ang tinatawag na Rapid Response Posture. Ibig sabihin, ang mga tropa, kagamitan, at command structure sa Korea ay maaaring mabilis na i-redeploy, gamitin bilang logistics, support, o air operations hub, at kung kinakailangan, maging bahagi ng regional response sa Taiwan. Ito ay malaking pagbabago sa dekada-dekadang papel ng USFK. Hindi simple ang usaping ito para sa South Korea. Historically,
Ang pangunahing layunin ng USFK ay pigilan ang North Korean aggression. Kaya may pag-aalinlangan ang Seoul sa ideya na madawit sa isang Taiwan contingency. Mga pangunahing concern ng South Korea. Political backlash mula China. Panganib ng escalation mula North Korea. Domestic opposition sa paglahok sa digmaang hindi direktang may kinalaman sa Korean Peninsula. Kinikilala ng Seoul ang konsepto ng strategic flexibility, pero maingat sila sa anumang formal commitment na magagamit ang USFK laban sa China. Bakit itinutulak ng US ang flexibility? Mula sa pananaw ng US, malinaw ang dahilan. Una, mabilis ang modernization ng People's Liberation Army ng China, mula missiles hanggang naval at air power. Pangalawa, ayaw ng US ng hiwa-hiwalay na theaters of war. Ang gusto nila ay isang interconnected deterrence network sa buong Indo-Pacific. Pangatlo, ang paggamit ng existing bases tulad ng sa Korea ay mas mabilis at mas praktikal kaysa magtayo ng panibago. Sa Taiwan scenario, hindi lang direct combat ang mahalaga, kundi logistics, airlift, command and control, at sustainment. Dito pwedeng pumasok ang USFK kahit hindi frontline role. Kapag pinagsama natin ang revival ng World War II airfields at ang strategic flexibility ng USFK, lumalabas ang mas malaking larawan. Hindi ito magkakahiwalay na hakbang. Isa itong integrated preparation para sa posibleng major power conflict sa Indo-Pacific. Ito ay pre-positioning ng infrastructure, dispersion ng forces, paggamit ng alliances bilang force multiplier. Isang malinaw na mensahe na ang US ay hindi naghihintay ng digmaan, pero handa kung dumating ito. Bagamat hindi direktang binanggit sa mga ulat ang Pilipinas, malinaw ang relevance nito. Ang Pilipinas ay nasa first island chain. May EDCA sites na pwedeng pumasok sa ACE framework. Kritikal sa logistics at air corridors ng Allied Forces. Kung muling binubuhay ang mga World War II airfield sa Pacific, posibleng kasunod nito ang upgrade sa dual-use airports, mas madalas na rotational presence, mas malalim na integration sa Allied operations. Ito ay parehong opportunity at risk para sa bansa. Ang mga galaw ng Estados Unidos ngayon ay hindi basta pagpapakita ng lakas. Ito ay maingat, tahimik, at historical na paghahanda sa pagbabalik sa mga air corridor ng World War II at sa pagpapalawak ng papel ng mga puwersang tulad ng USFK, malinaw na ang US ay naghahanda para sa digmaang ayaw mangyari, pero ayaw ding talunin. Para sa Indo-Pacific, ang mensahe ay malinaw, ang susunod na dekada ay panahon ng matinding strategic competition. At para sa mga bansang nasa gitna nito, ang tanong ay hindi na kung may pagbabago, kundi kung paano tayo haharap at mag-a-adjust sa bagong realidad.